Mga kapatid, minsan ako ay nakipag-usap sa grupo ng itong mga priling estudyante na mga hinahawakan ko doon sa Intramuros. At ang sabi ko sa kanila ay, wala namang kahit ni isa siguro sa mundo ang gustong maging miserable ang buhay niya. Yung tipong ito yung gagawin ko kasi gusto kong maging miserable ang buhay ko. Wala naman siguro kahit ni isa. Pero sa buhay natin, may pagkakataong talagang nagkakamali tayo ng desisyon. At hindi natin alam o nalalaman na yung desisyon na yon ay sa ating ikakapahamak. Ganon din ang sasabihin ko tungkol sa pag-ibig. Tayong lahat din naman, sa tingin ko ay gusto lang din nating umibig. Pero, sa ating paglalakbay sa mundong ito, tayo ay hinahamon ng sitwasyon o ng ibang tao. At ang ating response o tugon sa sitwasyon na yon minsan ay taliwas sa ating panawagang umibig o taliwas sa ating kagustuhang mismong umibig. Kaya ngayong mga kapatid, ang hiling sa atin sa kapanahonan ng Kwaresma ay una, ang pinakauna mong pagpapasensyahan ay hindi yung ating kapwa-tao, hindi yung kapitbahay mo, kapatid mo at mga anak mo. Ang pinakauna mong pagpapasensyahan sa buhay mo ay ikaw mismo, yung sarili mo. Intindihin mo ang sarili mo. Pag-iisipan mo ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga gawain. Magnilay bago magdesisyon. Madalas tayo ay napaka-proactive at nagre-respond kagad tayo sa sitwasyon. At madalas, huli na ang pagsisisi. Nakapagbitaw na tayo ng mga salita kagaya ni Juan. Kagaya ni Herodes, Kagaya ni Herodes, na napilitan siyang pugutin ang ulo ni Juan dahil nakapagbitaw na ng salita. Don't be too hurry. Huwag masyadong magmadali. Maghanap ng pagkakataong magnilay sa isang araw kahit 3 minuto lamang. At kukumustahin mo ang sarili mo, kumusta ako ngayon? Ang pagmamahal para sa iba ay napakadali lamang. Para sa iba naman ay napakahirap kahit gustuhin man nila. Pero kapag ikaw ay nahihirapan, magtanong ka, bakit napakahirap magmahal? At madalas ang sinisisi natin, siya kasi. Ang sama-sama ng ugali. Siya kasi, ako ay kanyang inaway. Because sometimes we find it too difficult to love because we think that it's about other people. Ang iniisip natin dahil sila. But loving is not about them. Loving is about you. Pagmamahal at pag-ibig ay patungkol ito sa iyo. Gusto mong magmahal dahil gusto mong magmahal. And when your love is conditional, that is not love at all. Kapag conditional na yung pagmamahal mo, hindi ka na nagmamahal ng tunay. Kaya yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nagayahin natin ang Amang nasa langit na pinapasikat niya ang araw para sa mga masasama at mabubuti. Pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Nawang ating pagmamahal ay ganun din. That is grace. That's definition of grace. Definition ng biyayang tinatawag natin sa Tagalog. An experience of grace is that in spite and despite of who we are too bad, we still experience God's love. Kapag may bayad na, hindi na yun grasya. Kapag may bayad na, hindi na yun biyaya. Kapag may bayad na, it's not grace anymore. Because grace by nature, ang kalikasan ng biyaya o ang kalikasan ng grasya ay walang bayad. Sana iparanas natin ang grasya o kaya biyaya sa ating kapwa sa pamamagitan ng sarili nating pamumuhay.
Nang gayon, mananalaytay sa ating sariling buhay ang mismong buhay ng Diyos patungo sa ating kapwa. Nawa mga kapatid, huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag ating pinagnilay-nilayan ang ating mga kahinaan. Ipasa Diyos po ninyo kapag kayo ay napanghinaan na ng loob at sabihin ninyo, Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam ko po na kami ay iyong kinaawaan. Ang aking kalooban ay napakahinang magdesisyong magmahal, magpatawad at maging mabuti. Tulungan po ninyo ako.